Naisip mo na ba kung bakit 12 lang ang pinili ni Jesus na apostles? Bakit hindi 10, hindi 15, kundi eksaktong 12? At ang mas nakakagulat pa dito ay karaniwang tao lang sila. May mangingisda, may maniningil ng buwis, may mainiti ng ulo, may palaging naghihinala, at may isa pang traidor. Pero sa kabila ng lahat ng kahinaan nila, sa kanila ipinagkatiwala ni Jesus ang pinakamalaking misyon sa kasaysayan ng mundo. Sa katunayan pa nga ay, alam mo bang may isa sa kanila ang tuluyang bumaligtad? Kaya ang resulta ay binago nito ang takbo ng kasaysayan magpakailanman. At heto pa ang mas nakakabigla, isa lang sa kanila ang nabuhay hanggang sa pagtanda, habang ang iba ay humarap sa mararahas at masakit na kamatayan. Pero kahit ganun, lahat sila ay nag-iwan ng bakas na buhay pa hanggang ngayon. Isang pamana na patuloy na humuhubog sa pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil matutuklasan mo ang lahat ng bagay tungkol sa mga apostles ni Jesus at babaguhin nito ang paraan ng pagtingin mo sa Kristyanismo magpakailanman. Ito ay kwento na nagdurugtong ng nakaraan, kasalukuyan at walang hanggan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa tahimik na oras ng madaling araw habang unti-unti nang kumukupas ang liwanag ng mga bituin, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin. Ayon sa Luke chapter 6 verse 12, buong magdamag siyang nanalangin sa Ama. Hindi ito basta dasal lang, hindi ito routine. Ito ay paghahanda para sa isang desisyong babago sa kasaysayan magpakailanman. At dito na pumapasok ang tanong, bakit 12 ang pinili ni Jesus? Bakit hindi mas kaunti? At bakit hindi rin mas marami? May malinaw na dahilan dito ang Biblia. Noong unang panahon kasi, may 12 tribo ang Israel na bumuo sa bayan ng Diyos at sila ang pundasyon ng Diyos sa kanyang plano sa lumang tipan. Ngayon, sa pagdating ni Jesus, nagsimula ang isang bagong yugto. Kaya pumili siya ng 12 apostol. Sila naman ang magiging pundasyon ng bagong bayan ng Diyos. Ang church, ibig sabihin ang komunidad ng lahat ng mananampalataya. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay tuloy-tuloy mula sa Israel noon hanggang sa church ngayon. Hindi aksidente ang bilang. Hindi ito bigla ang naisip. May simbolismo at plano ang Diyos. Ang mga apostles ay hindi lang tagasunod. Sila ang magiging haligi ng bagong Israel, tagapagdala ng mensahe ng kaligtasan. Bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng tao. May malakas, may mahina, may tapat, may palpak. Pero lahat sila ay bahagi ng plano ng Diyos. Sila ang tulay ng lumang tipan at bagong tipan, ang koneksyon ng pangako at katuparan. At bago pa man sila pinili, may isang malinaw na aral ang ipinakita ni Jesus. Ang buong pagsuko sa kalooban ng Ama. Sa mundong sanay sa sariling diskarte at sariling galing, itinuro ni Jesus na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pag-asa sa Diyos. Bawat pangalan na pinili noong umagang iyon ay patunay na ang Diyos ay may kapangyarihang gumamit ng mapagkumbaba, karaniwan, at kahit may kapintasan para ipakita ang kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Ang kwento ng pagpili sa mga apostles ay nagsimula sa baybayin ng Sea of Galilee, isang lawa sa hilagang Israel kung saan maraming mangingisda. Doon nakita ni Jesus sina Simon Peter at Andrew habang naghahagis ng lambat. Ayon sa Matthew chapter 4 verse 18 hanggang 19, sinabi ni Jesus ang mga salitang babago sa buhay nila. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Dati, isda ang hinuhuli nila. Ngayon, mga kaluluwa na. At ang pinaka nakakamangha, agad silang sumunod. Iniwan nila ang lambat, iniwan ang bangka, iniwan ang dating buhay. Sumunod sila sa isang lalaking halos hindi pa nila kilala, pero ramdam nila na siya ang Mesaya, ang tagapagligtas. Makalipas pa ang ilang sandali, tinawag din ni Jesus sina James at John, ang magkapatid na anak ni Zebedee. Tinawag silang Sons of Thunder. Ibig sabihin mga taong may matinding emosyon at tapang. Ayon sa Mark chapter 3 verse 17, ipinapakita ng pangalang ito ang pagiging padalos-dalos at palaban nila. Pero dito makikita ang galing ni Jesus. Kinuha niya ang magulo, mainitin at di perpekto at hinubog iyon para maging lakas sa kanyang gawain. Hindi sila scholars, hindi sila mayayaman, hindi sila sikat. Pero nakita ni Jesus ang pusong handang sumunod at kamay na handang maglingkod. Ang pagiging simple ng pinagmulan nila ay kabaligtaran ng laki ng misyon na ibinigay sa kanila. Sa plano ng Diyos, hindi kailangan ng perpekto o makapangyarihan. Ang kailangan lang ay handang iwan ng sigurado para sundin ang tawag ng Diyos. Sa kabila nito,
Habang naglalakbay si Jesus sa mga baryo at bukirin ng Galilee, may mga tagpong nagbago ng buhay. At dito papasok ang kwento ni na Philip at Nathanael. Hindi aksidente ang pagpili sa kanila. May malalim na kahulugan ng bawat tawag. Ayon sa John chapter 1 verse 43 hanggang 51, nakita ni Jesus si Philip at simple lang ang sinabi, "Sumunod ka sa akin." Walang mahabang paliwanag, walang pangako ng yaman o posisyon. Pero ramdam ni Philip ang autoridad sa tinig ni Jesus, isang utos na hindi mo kayang baliwalain. Agad siyang sumunod at hindi doon nagtapos. Pagkatapos tawagin, naging tagapagsabi agad si Philip. Hinila niya si Nathanael at sinabi, "Nakita na namin ang sinulat ni Moses at ng mga propeta." Ibig sabihin, hindi lang siya tinawag, ginamit agad siya ng Diyos. Ang tagpo sa pagitan ni Jesus at Nathanael ay kakaiba. Pagkakita pa lang kay Nathanael, biglang sinabi ni Jesus, "Narito ang isang tunay na Israelita walang pandaraya sa puso." Ayon sa John chapter 1 verse 47. Nagulat si Nathanael, "Paano mo ako kilala?" At dito naging malinaw ang himala. Sinagot siya ni Jesus, "Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos bago ka pa tawagin ni Philip." Ang puno ng igos ay karaniwang lugar noon ng tahimik na pagdarasal at pagninilay. Ibig sabihin, nakita ni Jesus si Nathanael sa pinakapribadong sandali ng buhay niya. Dito naintindihan ni Nathanael, hindi lang basta guro si Jesus. Kilala niya ang puso ng tao at doon siya naniwala. Ipinapakita ng tagpong ito na ang tawag ni Kristo hindi lang umaabot sa panlabas. Tumatagos ito sa kaloob-looban ng tao. Isa pang tawag na talagang nakakagulat ay ang kay Matthew, ang maniningil ng buwis. Ang tax collector noon ay kinamumuhian ng kapwa Hudyo dahil nagtatrabaho sila para sa mga Romano at madalas mandaya sa paniningil. Pero ayon sa Matthew chapter 9 verse 9, nilapitan ni Jesus si Matthew at sinabi rin ang parehong salita, "Sumunod ka sa akin." At ano ang ginawa ni Matthew? Iniwan niya lahat. Iniwan ang pera, iniwan ang posisyon, iniwan ang dating buhay. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Mula sa isang taong itinuturing na traidor, ginawa siyang tagasulat ng isa sa mga ebanghelyo. Ito ang malinaw na mensahe. Walang taong lampas sa abot ng biyaya ng Diyos. Sa mga tawag kina Philip, Nathanael at Matthew, makikita natin ang isang malinaw na katotohanan. Hindi tumitingin si Jesus sa reputasyon, hindi sa pinanggalingan, hindi sa pagkakamali ng nakaraan. Ang tinitingnan niya ay pusong handang sumunod. At kapag tumugon ang puso, kahit gaano pa ito kaimposible sa mata ng tao, kayang-kaya itong gamitin ng Diyos para sa dakilang layunin. Dito natin makikita na ang Diyos ay mahilig gumamit ng mga hindi inaasahan para gumawa ng mga bagay na pambihira. Sa kabila nito, si James the Less, isa sa 12 apostol ni Jesus, ay nananatiling isang misteryosong tao sa Biblia. Halos wala tayong mabasang detalye tungkol sa kanya, maliban sa simpleng pagkakakilanlan, anak ni Alphaeus. Ayon sa Matthew chapter 10 verse 3. May ilang iskolar na nag-uugnay sa kanya kay James na kapatid ni Jesus, pero hindi ito sigurado. At dito pumapasok ang mahalagang aral. Ipinapakita ng pagkakasama ni James the Less sa 12 na pinahahalagahan ng Diyos, hindi lang ang kilala at maingay, kundi pati ang mga tahimik, hindi napapansin, pero tapat. May mga lingkod ng Diyos na hindi sumikat, hindi nabanggit ng madalas, pero mahalaga sa plano ng Diyos. Kasunod niya si Thaddeus na kilala rin bilang Judas na anak ni James. Hindi ito si Judas Iscariot. Isang beses lang siya nagsalita sa Biblia, pero malalim ang tanong niya. Ayon sa John chapter 14 verse 22, tinanong niya si Jesus, "Bakit sa amin ka lang nagpapakita at hindi sa buong mundo?" Ipinapakita nito ang kanyang pagkamausisa at paghahanap ng mas malalim na paliwanag sa plano ng Diyos. Kahit kakaunti ang tala tungkol sa buhay niya, malinaw ang mensahe. Hindi kailangang alam mo ang buong plano ng Diyos para maging tapat sa pagsunod. Minsan sapat na ang pagsunod kahit hindi mo pa naiintindihan lahat. Sumunod naman si Simon the Zealot. Ang salitang zealot ay tumutukoy sa isang grupong Hudyo na matinding tutol sa pamamahala ng mga Romano at handang gumamit ng dahas. Kung ganun nga ang pinanggalingan ni Simon, napakalaki ng pagbabagong naganap sa kanya. Mula sa isang radikal na aktivista, ginawa siyang tagasunod ng mapayapa at mapagligtas na mensahe ng kaharian ng Diyos. Ipinapakita nito na kayang pag-isahin ni Kristo ang mga taong may magkakaibang paniniwala, iba't ibang pinanggalingan at magkaibang pananaw, lahat para sa iisang layunin. At ngayon dumating tayo sa pinakakilalang pangalan sa 12, Judas Iscariot. Pinili siya ni Jesus at isinama sa inner circle ng mga apostol. At dito nagsisimula ang mahirap na tanong.
Bakit pinili ni Jesus ang isang taong magtataksil sa kanya? Ayon sa John chapter 6 verse 70 to 71, alam na ni Jesus ang mangyayari. Ibig sabihin, ang pagpili kay Judas ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Kahit mahirap itong unawain sa pananaw ng tao, ipinapakita nito ang soberenya ng Diyos, na kahit ang pinakamadilim na pangyayari ay kayang gamitin ng Diyos para matupad ang kanyang layunin ng kaligtasan. Ang pagtataksil ni Judas kapalit ng 30 piraso ng pilak ay hindi aksidente. Ito ay hinulaan na sa Zechariah chapter 11 verse 12 to 13. Pero mahalagang linawin ito. Hindi automatikong inosente si Judas dahil lang may propesiya. Ang kanyang ginawa ay bunga ng tumigas na puso, kasakiman at maling pagpapahalaga. Ipinagpalit niya ang presensya ng Mesiya sa panandaliang pakinabang. Pagkatapos ng pagtataksil, magkaiba ang paglalarawan ng Biblia sa kanyang wakas. Sa Matthew chapter 27 verse 5, binanggit ang pagsisisi at pagpapakamatay. Sa Acts chapter 1 verse 18, binanggit naman ang kanyang madugong pagkamatay. Magkaiba ang detalye pero iisa ang mensahe. Trahedya ang wakas ng taong tumalikod sa awa ng Diyos. Ang kwento ni Judas Iscariot ay paalala sa ating lahat. Pwede kang malapit kay Jesus, pwedeng araw-araw mo siyang kasama, pero kung hindi mo siya tunay na sinunod sa puso, maaari ka pa ring maligaw. Ang 12 apostol ay hindi perpekto. May tahimik, may mapusok, may dating rebelde, at may traidor. Pero sa lahat ng ito, lumilitaw ang isang malinaw na katotohanan. Ginagamit ng Diyos ang iba't ibang uri ng tao, pero ang bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang pagpili. Ngayon dumako naman tayo sa misyon ng 12 apostol. Ang misyon ng 12 apostol ay hindi ordinaryo. Ito ay isang revolusyon. Tinawag sila ni Jesus para maging buhay na saksi ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. At hindi lang iyon, inutusan sila na dalhin ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Hindi ito madaling utos, hindi rin ito ligtas. Pentecost, ang araw ng kapangyarihan. Dumating ang araw ng Pentecost. Pentecost ay ang araw kung kailan bumaba ang Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng lakas at tapang. Ayon sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, ang mga karaniwang tao ay naging matapang na tagapagsalita ng salita ng Diyos. Ang mga dating mangingisda, maniningil ng buwis, at simpleng tao ay biglang humarap sa mundo ng walang takot, pag-uusig at pagdurusa. Habang itinatanim nila ang binhi ng Kristyanismo, hinarap nila ang pag-uusig, banta sa buhay, at matinding paghihirap, lalo na sa mga lugar na kaaway ng pananampalataya. At dito nagiging mabigat ang kwento. Halos lahat ng apostol, maliban kay John, ay namatay ng marahas dahil sa kanilang pananampalataya. Mga martir ng pananampalataya si Peter, ang leader ng mga apostol, ay ipinako sa krus ng pabaliktad sa Rome dahil sinabi niyang hindi siya karapat-dapat mamatay tulad ni Jesus. Si James the Greater ang naging unang apostol na martir. Pinugutan ng ulo ayon sa Acts chapter 12 verse 1 to 2. Si Thomas ayon sa tradisyon ay nagdala ng ebanghelyo hanggang India, kung saan siya rin ay pinatay dahil sa pananampalataya. Ang kanilang dugo ay hindi nasayang. Ito ang naging pundasyon ng simbahan. John, ang nag-iisang nakaligtas. Si John, ang nag-iisang apostol na hindi pinatay, ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Ang Patmos ay isang malayong isla kung saan ikinukulong ang mga kaaway ng Rome. Doon niya natanggap ang mga pangitain na naisulat sa Book of Revelation. Bagamat hindi siya namatay bilang martir, ang buhay niya ay puno ng sakripisyo, paghihirap at walang humpay na paglilingkod sa simbahan. Ipinapakita nito na iba-iba ang paraan ng Diyos sa paggamit ng bawat apostol. Bakit 12? Ang 12 apostol ay hindi lang bilang. Ito ay malalim na simbolo. Kung paanong ang 12 tribo ng Israel ang naging pundasyon ng bayan ng Diyos sa lumang tipan, ang 12 apostol naman ang naging pundasyon ng simbahan sa bagong tipan. Ang bilang na 12 ay madalas iugnay sa autoridad ng Diyos at pagiging buo ng kanyang plano. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy na kwento ng Diyos mula lumang tipan hanggang kay Kristo. Iba't ibang tao, iisang layunin bawat apostol ay kumakatawan sa iba't ibang muka ng sangkatauhan at sa iba't ibang paraan ng Diyos sa pagtubos. Si Peter, na padalos-dalos pero may liderato, ay naging simbolo ng simbahan na matatag kahit may bagyo. Si John na tinawag na the beloved disciple, ibig sabihin, ang alagad na malapit kay Jesus, ay paulit-ulit na nagbigay diin sa pag-ibig at malalim na ugnayan kay Kristo. Sa mga isinulat niya, malinaw ang mensahe.
Ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pagmamahal, hindi lang pagsunod sa utos kundi relasyon. Kahit si Judas Iscariot sa pamamagitan ng kanyang pagtataksil ay naging bahagi pa rin ng mas malawak na plano ng Diyos. Dito natin nakikita ang free will. Ibig sabihin may kakayahan ng tao na pumili at ang divine sovereignty na ang Diyos pa rin ang may huling kontrol sa lahat. Hindi pinilit si Judas, pero ginamit ng Diyos ang kanyang desisyon para matupad ang kanyang layunin. Isang mabigat na paalala, pwede kang maging malapit kay Kristo, pero kung hindi mo siya pipiliin, may kapalit ang maling desisyon. Iba-iba ang apostol, iisa ang ebanghelyo. Ang pagkakaiba-iba ng 12 apostol ay nagpapakita ng lawak ng ebanghelyo. May mangingisda, may politikal na radikal, may maniningil ng buwis, may tahimik, may padalos-dalos, pero lahat ay binago ng iisang Kristo. Ipinapakita nito na walang pinipiling uri ng tao ang Diyos, kaya niyang baguhin ng kahit sino. May mas malalim pang kahulugan ng bilang na 12. Sa Revelation chapter 21 verse 12 to 14, makikita ang New Jerusalem, ang banal na lungsod ng Diyos. Ang New Jerusalem ay ang makalangit na lungsod kung saan mananahan ng Diyos at ang kanyang bayan magpakailanman. Doon ang mga pangalan ng 12 apostol ay nakaukit sa mga pundasyon ng lungsod. Ibig sabihin nito, hindi lang sila may misyon sa lupa, may panghabambuhay at pangwalang hanggang pamana sila sa kaharian ng Diyos. Isa pang nakakabighaning detalye, ang 12 tarangkahan ng New Jerusalem ay may pangalan ng 12 tribo ng Israel, habang ang mga pundasyon ay may pangalan ng apostol. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy na kwento ng Diyos mula lumang tipan hanggang bagong tipan, hindi putol, hindi hiwalay. Isang plano mula simula hanggang wakas. Ngayon si Simon the Zealot, sino ba siya? Si Simon the Zealot ay maaring tumukoy sa isang grupo na matinding lumalaban sa pamamahala ng Rome. Pero pwede rin itong mga hulugan ng matinding sigasig sa pananampalataya at kautusan. Hindi malinaw alin ang tama. At dito mahalaga ang punto. Pinag-isa ni Kristo ang mga taong magkakaiba ang paniniwala at pinanggalingan. Politikal man o relihiyoso, lahat ay tinawag para sa iisang misyon. Mga apostol na balot ng misteryo, may mga apostol na kakaunti lang ang tala sa kasaysayan. Halimbawa si Bartolome, nakilala rin bilang Nathaniel. Ayon sa tradisyon, nagmisyon siya sa mga lugar tulad ng India, Armenia at Ethiopia. Walang malinaw na record, may puwang ang misteryo. Pero isang bagay ang malinaw, umabot sa malalayong lupain ng ebanghelyo dahil sa katapatan ng mga apostol. Hindi lahat ng detalye ay malinaw sa kasaysayan, pero malinaw ang mensahe ng Diyos. Ginamit niya ang ordinaryong tao para magdala ng walang hanggang katotohanan. At hanggang ngayon ang impluwensya ng 12 apostol ay buhay pa rin sa pananampalataya ng milyon-milyong tao. Sa kabila nito may pamana ang 12 apostol at hindi ito natapos sa panahon nila. Umabot ito sa buong kasaysayan ng Kristyanismo at hanggang sa mundo ngayon. Hindi lang salita ang iniwan nila, may mga himala, tanda at pambihirang gawa na iniugnay sa kanila. Habang sila'y nabubuhay at kahit matapos ang kanilang kamatayan. Halimbawa si Peter. Sa Acts chapter 5 verse 15 sinasabing kahit ang anino niya ay nagiging dahilan ng paggaling ng may sakit. Hindi ito dahil kay Peter mismo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan nila. Ang mga tandang ito ay nagsilbing patunay na ang mensahe ng Ebanghelyo ay buhay at totoo. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga relic, ibig sabihin mga bagay na iniuugnay sa mga apostol, ay naging simbolo ng pananampalataya. May paniniwala na ang mga buto ni Peter ay nasa ilalim ng St. Peter's Basilica sa Rome. May tradisyon din na si Thomas ay nagdala ng krus at Ebanghelyo sa India. Hindi lahat ng kwentong ito ay may matibay na ebidensya sa kasaysayan, pero isang bagay ang malinaw. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang debosyon ng mga Kristiyano sa mga apostol sa iba't ibang henerasyon. Marami ring kwento ng tinatawag na posthumous miracles, mga himalang iniuugnay sa mga apostol kahit sila'y wala na sa mundo. Sa pananampalataya ng ilan, ang mga apostol ay tinitingnan bilang spiritual intercessors. Ibig sabihin mga lingkod ng Diyos na patuloy na nagpapaalala ng pananampalataya sa mga tao. Dahil dito maraming simbahan, katedral at maging buong lungsod ang ipinangalan sa kanila. Hindi para sambahin sila, kundi para alalahanin ang kanilang buhay, sakripisyo at katapatan. Ang supernatural na pamana ng mga apostol ay hindi lang tungkol sa himala. Ito ay tungkol sa tapang, katapatan at buong pusong pagsunod sa tawag ni Kristo.
Hanggang ngayon sila ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taong handang manindigan sa pananampalataya kahit may kapalit na hirap, pagtanggi o sakripisyo. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi nagtapos ang kwento ng mga apostol sa kanilang kamatayan. Hindi lang iniwan ni Jesus ang alaala ng kanilang buhay. Iniwan niya ang kanilang autoridad. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo at bago siya umakyat sa langit, may ibinigay siyang kapangyarihang hindi basta simbolo, kundi totoong responsibilidad. Sinabi niya sa kanyang mga apostol, kung paanong sinugo ako ng Ama, ganoon din sinusugo ko kayo. Ibig sabihin nito, ang mga apostol ay hindi lang tagasunod, sila ay mga sugo. Ang salitang apostol ay nangangahulugang isinugo na may dalang autoridad, parang opisyal na kinatawan na may pahintulot na magsalita at kumilos sa ngalan ng nagsugo. Dito nagsisimula ang isang mahalagang katotohanan na madalas hindi napapansin. Ang simbahan ay hindi itinayo sa opinyon, tradisyon o damdamin ng tao. Ito ay itinayo sa turo at patotoo ng mga apostol. Bakit sinunod ng unang mga Kristiyano ang mga apostol? Sa unang siglo, wala pang kumpletong New Testament, wala pang Bible app, wala pang printed na Biblia. Ang tanong, paano nalaman ng unang mga Kristiyano kung alin ang totoo? Ang sagot, apostolic authority. Ang mga apostol ang mismong nakakita kay Jesus, nakarinig sa kanyang mga salita, nakasaksi sa kanyang kamatayan, at personal na tinuruan pagkatapos ng muling pagkabuhay. Kaya kapag nagsalita ang isang apostol, hindi iyon basta opinyon. Ito ay itinuturing na autoridad mula kay Kristo mismo. Ito ang dahilan kung bakit ang unang simbahan ay nanatili sa turo ng mga apostol. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil sila ang itinalaga. Hindi lahat ay apostol at hindi ito aksidente, mahalagang linawin ito. Maraming alagad si Jesus, maraming naniwala, maraming sumunod. Pero 12 lamang ang tinawag na apostol. Ibig sabihin, hindi lahat ng may pananampalataya ay may parehong tungkulin. At hindi lahat ng may karisma ay may parehong autoridad. Ito ang dahilan kung bakit sa kasaysayan ng simbahan, ang tanong ay laging, ito ba ay ayon sa turo ng mga apostol? Kung hindi, kahit maganda pakinggan, hindi ito itinuturing na pundasyon. Bakit mahalaga ito hanggang ngayon? Dahil hanggang ngayon ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatayo pa rin sa parehong pundasyon. Hindi sa bagong ideya, hindi sa bagong revelation, hindi sa sikat na personalidad, kundi sa ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol, aral na kanilang isinulat at patotoong tinatakan nila ng sariling buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga sulat ay naging bahagi ng Biblia. Hindi dahil sikat sila, kundi dahil sila ay autorisadong saksi. Ang tunay na pamana ng 12 sa huli, ang tunay na iniwan ng mga apostol ay hindi lang himala, gusali o tradisyon. Iniwan nila ang isang malinaw na pamantayan. Ang pananampalataya ay hindi biro. Ang pagsunod kay Kristo ay may kapalit. At ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa sariling buhay. Hindi sila perpekto, pero sila ay tapat hanggang wakas. At dahil doon, ang simbahan ay tumayo. Ang mensahe ay nagpatuloy. At ang pananampalataya ay umabot hanggang sa atin ngayon. Isang tahimik, pero matinding tanong. Kung ang mga ordinaryong taong ito ay handang ibigay ang lahat dahil sa paniniwala nilang totoo si Kristo, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon?